buhay. Hallelujah! Panginoon namin, kapagpala, puno ng pag-ibig. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat narito muli kami sa iyong banal upang makapakinig muli ng iyong mga. For you have said to your words, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Lord, maraming salamat, Ama, sapagkat pinili mo kami sa oras na ito para makarinig muli ng iyong mapagpala at makapangyarihan na salita. Hayaan mo, Ama, ang aming mga puso't isipan ay maging bukas sa iyong mga salita, sa lahat ng iyong mga pagtuturo sa amin. Buksan mo ang aming spiritual heart na hayaan ng iyong mga salita na pumasok at magbigay ng katuruan sa aming puso at maihiyag ang lahat ng mga hindi ka nais-nais at maialis ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Lord, puspusin mo kami ng banal na Espiritu at samahan sa oras na ito, for apart from you, we can do nothing. Gamitin mo lang, Panginoon, ang iyong lingkod as instrument to speak your words. Open my mouth, O Lord. Bigyan mo ko ng proper words, appropriate words. Kung ano man po ang gusto at naisin ng bawat isa na marinig sa araw na ito. Hayaan mo na ang mga salita na ito ay magbibigay ng pagbabago, magbibigay ng paglinaw sa lahat ng mga tanong sa kanilang isip at kanilang mga puso, at magbibigay ito ng lakas at magbibigay ito ng pag-growth ng aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Ama, and we declare blessings by hearing of your words in this moment. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Winter season na naman. Malamig po, di ba? Amen. Siyempre naman, alangan mainit. Pero, despite of this season, malamig, but then, lumalagablab pa rin ang ating pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Kaya maraming salamat sa Panginoon sapagkat narito ulit tayo. So, naniniwala po ba tayo na as believer, we undergo seasons in life? Amen. So, ang pamagat po ng ating katuruan sa araw na ito is trusting God in every season of life. So, as a Christian, a believer of God must know that we undergo seasons in our life. Kasama din po doon ang ating spiritual life. In pursuing Jesus, in the pursuit of life in our relationship with Jesus Christ. We do have seasons in our life. And sometimes there are seasons of struggles, seasons of victory. Sometimes there are seasons of luck, and there are seasons where we see God's provisions. And God wants to shift seasons in our lives. Hindi pwede tayo maging dun lang sa place na yun. Kasi gusto niya tayo, we live in excellency, di ba? Nag-e-excel na nag-e-excel tayo. Hindi lang kung ano yung tayo noon, ganun pa rin tayo ngayon. Gusto ng Panginoon, nag-e-excel po tayo. Kasi gusto ng Panginoon, lahat po tayo ay magamit para sa Kanyang kaharian. So life is made up of many different seasons. These seasons signify or mark various stages that we experience. So each season has significant purpose in our life. God designs. Dinisenyo ito ng Panginoon. So, kanya-kanya tayo ng struggle in life, kanya-kanya tayong seasons in life, and yun po ay ayon sa disenyo ng Panginoon.
Sabi nga ito yung pong ating text, sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 11, there is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die, a time to plant and to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. What do workers gain for their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has always set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Lagi natin ito naririnig. Kaya, there is really a season in our life na kailangan nating pagdaanan lalo na as a believer of Christ. So, we are changing from glory to glory. God ordained these seasons to mold us into who He intends us to be. Amen? So they can be good or bad experience. But they are there to remind us that God makes everything beautiful in its own time. Yes, perfect time. Amen? So just like the 4 seasons, there's winter, there's summer, there's spring, autumn, fall. We too have a similar seasons, humans, di ba? Ayun, birth, childhood, young adulthood, midlife. Midlife na yata tayo, di ba? Nasa 30s. And retirement. Amen? So they bring different experiences and complexities to different people. Amen? So each season in our life is to either break us or to make us and bless us. So, we need to prepare for this season. Kaya kailangan tayong maging handa. Hindi tayo pwedeng andun lang. Kilala na natin ang Panginoon, marami na tayong alam. No, there is more into knowing God. Amen? Amen? Sabi nga sa Genesis, huli ko nalagay yata. Sabi dito sa Tagalog, Genesis 8 verse 22, hanggang naririto't buo ang daigdig, nagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. So hanggang narito tayo, life is a cycle, di ba? Para tayong, ano sabi nga dito, ang buhay ay parang gulong. So, lahat talaga, marami tayong pagdadaanan. Hanggang narito tayo, meron tayong pagdadaan. So we have to acknowledge that season in our life na kung saan tayo, kung ano yung pinagdadaanan natin. Amen? So there are seasons of seed time, waiting, and harvest. Season of testing and breakthrough. So the difficult seasons are necessary for the good times to come. So, pag-isipin natin, di ba? If the farmer doesn't plant seed, he won't get a crop to harvest. So, kailangan magtanim para meron tayong aanihin. Amen. If your faith is never tested, then you'll never have a testimony to share about God's goodness and faithfulness. Amen. So, when you're tempted to believe the painful time is never going to end, parang wala na tong katapusan, and you just can't stand it any longer, make a decisions to believe God's word. Kailangan natin mag-decision na paniwalaan natin sa salita ng Panginoon. So, faith is not an emotion, faith is a decision. It's a human will. Kailangan natin talagang mag-decision. So, it's more than you believe what you think and feel, no matter how things looks. Na parang imposible na sa atin ang mga pangyayari ito. Parang imposible na sa atin. Kasi minsan may mga time na may gusto tayong gawin, may mga goal tayo na parang ang hirap naman, parang di naman
yata ito mangyayari. Parang imposible naman na ito. Kasi lalo na sa may mga edad na, parang, ay, wala na akong pag-asa. Parang ganun. No! Di ba? No, amen. Replace those tempting lies with this truth. Sabi dito sa Philippians 4:13, hindi ko yata nalagay dyan. Pero alam ko maraming sa ulo nito. Philippians 4:13. I can do all things through Christ. Hindi ba kasi yung ano ko dito? I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Dito, and empowers me for His purpose. Sabi pa dito sa 1 Corinthians 10:13, and God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show us a way out so that we can endure. Amen? Ibig sabihin, hindi naman niya i-allow yung mga bagay na nangyayari sa atin kung hindi natin kakayanin. Amen? So if God is for us, then who can be against us? So, ang kailangan natin gawin mga Kristiyano is we need to be aware of every season in our life. Make a list of other scriptures. Kaya magandang magsulat. Ilagay natin sa dingding natin. Kaya kahit isang verse lang yun, paulit-ulit natin, we need to meditate it. Amen? Kasi talagang makakatulong talaga sa atin. Kasi sometimes, enemy is always inputting may whispering lies in our mind, in our ears. Amen? Kaya kailangan meron tayong salita ng Diyos na pinangahawakan. Amen? Make a list of other scriptures that will combat lies the enemy tries to plant in your mind and heart. Kasi there is a season in our life na iba-iba ang words na kailangan natin. Amen? Iba-iba po. Kung nag-aantay tayo ng mga blessings, di ba? May mga verses po doon. Kasi lahat ng mga bagay na yan, pinaantay tayo ng Panginoon dahil may pinapagawa pa siya tayo. Kasi minumuld niya pa tayo who God wants us to be. Amen? So preparing ourselves in advance will give us a quicker victory when temptation comes. Kaya hindi tayo pwedeng masila ng kaaway dahil prepared na tayo. Amen? Kaya kapag kailangan na natin yung ganung season na yun, kailangan natin ng ganung salita ng Diyos, ay alam na natin yun, hindi na tayo masisila ng kaaway. So when bad things happen, you have three choices. Let them destroy you, or let them make you bitter, or better, or let them make you stronger. Amen? So God has a purpose for everything He permits in our lives. Amen? And although we may never understand it, we can trust that God's word is true and He always works everything out for our good. Amen? Sa Romans 8:28, all things work together for those who love God and who are called according to His purpose. Amen? So, may pinagdadaan din tayo trials kasi in shifting seasons, talagang may kailangan tayong alisin, mahirap. Di ba? Pag nag-change nga tayo ng amo, di ba? Ang hirap maghanap ng amo. Kasi nga, may kailangan baguhin sa ating sarili. So, there is shifting seasons. Tapos meron tayong in between that, meron tayong pagdadaanan. Amen po ba? Ito po, may purpose po lahat yun. Meron po akong 4 purposes for trials. Una po is to humble us. Amen? Kahit si Paul, sa 2 Corinthians 12:7-9, sabi niya doon, wala nakalagay na verse, sabi niya, basahin niyo na lang po natin, sabay, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas, upang pahirapan ako, at nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses akong dinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahirap.
kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang nanatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Kaya si Paul, anointed apostle ng Panginoon, meron siyang sakit. Tinanggap niya yun ng buong buo. 3 beses niya daw ipinalangin yun sa Panginoon, pero hindi pa rin kinuha. Pero, ganun pa rin. Anong ginawa niya? Pinagmalaki pa niya yung kahinaan na niya yun. Kasi alam niya na may ginagawa ang Panginoon behind that season in his life. Amen? 2 Corinthians 12, 7-9 po. Another one is to keep us from trusting in and depending on ourselves. Sabi sa 2 Corinthians 1 verse 8-9, sabi ulit ni Paul, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami, para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Amen? Kaya may mga purpose. There is purpose for everything that happens in our life. Amen? Tingnan mo yung mga sugo ng Panginoon, tinanggap nilang buong-buo, hindi sila nagre-reklamo. Pagkos, ginawa pa nila iyon na testimony to encourage everyone. Encourage sa mga kasamahan nila na magpatuloy. Amen? Number 3 po, is to test our faith. So sabi dito sa 1 Peter 1 verse 6-7, sabi niya, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdaranas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararanganan sa araw na mahayag si Yesu Kristo. Amen? Kaya pinupurify tayo ng Panginoon in those trials na pinagdadaanan natin. Amen? It is up to us how to handle it. Amen? Kaya kailangan natin maging aware. Kailangan may mga bagay na, kasi yung mga trials na yan, nagiging steward din tayo din eh. Even though na very negative, pero gusto ng Panginoon na paano kaya niya ito i-handle. Talaga bang kaya niyang panindigan ang pananampalataya niya kung pagdadaanan niya ito? Amen? Kaya hinahalin tulad tayo sa ginto. Amen? Hallelujah. Another one, number 4 po, is to equip us to help others. Puro tayo salita ng Diyos. Amen? 2 Corinthians 1 verse 3-4. Sabi dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap namin sa Kanya ay maaliw namin sa mga nakakapis. Ibig sabihin, yung mga pinagdadaanan pala natin is to equip us to also encourage people. Kaya marami sa atin na nagbibigay advices dahil pinagdaanan natin kasi nakarelate tayo sa mga pinagdadaanan nila. Amen po ba? Amen. Kaya may mga purpose talaga. God has a purpose for everything that we are happening in our life. Amen? Kaya ang dami sa YouTube, makita mo mga testimony. Pag nakakarinig talaga ako ng mga testimony nila, parang mas lalong lumalakas yung pananampalataya ko na grabe yung pinagdaanan nila. So, they are being equipped by God to help others. Amen? Hallelujah. Kung narinig nyo yung side track ko lang yung narinig nyo yung lalaki na taga Mindanao na nakulong siya na wala siyang kasalanan. 'Di ba? Ang ginawa niya ngayon, nagpa-interview siya, ginamit niya yung testimony na yun to encourage people. Na grabe yung pinagdaanan niya, nag-aral siya sa kulungan. Amen?
Kaya napaka ano talaga, he is being a good steward dahil matalino po siya eh. Kaya ginamit niya pa rin yung yung katalinuhan niya doon sa kulungan. Amen? Tsaka nakakatuwa talaga kapag narinig niyo yung interview na yun kasi gumagawa siya ng thesis nila kasama ng mga preso. Amen? Talagang nung nakapasa siya sa board exam, talagang nagbunyi ang buong silda. Kaya nakakatuwa. Sabi nung nag-ano daw sila, nagaganyan. Nakaka-amaze. Diba? Kaya, ang dami na touch sa buhay niya. Kaya, to equip us to help others. Nakakalungkot man ang nangyari sa buhay niya kasi maraming taon ang nasayang sa kulungan. But then, may ginawa ang Panginoon doon sa kulungan na yun. Kasi, ang daming daw selda doon, nagsishare siya ng salita ng Diyos. Amen? So, ganun din sa nangyari sa buhay ni Joseph, di ba? May mga season, nagkaroon ng seasons din na sa buhay ni Joseph. Di ba si Joseph, sa first season niya, he was the favorite son of his father, who is Jacob. Di ba? Siya ang naging favorite, kaya marami talagang pabor sa buhay niya. Maraming binibigay ang kanyang ama na mamahalin, special sa kanya. Kaya next season niya, nagkaroon ng jealous sa kanya, yung kapatid niya. Kaya anong ginawa sa kanya, di ba, binitray siya at binenta siya sa mga, sa mga ngalakal. Amen? Tapos third season niya is, nagkaroon siya ng, nandun na siya sa Egypt, naging second, di ba? Kasi nga may gift siya, di ba? Kaya nagkaroon siya ng katungkulan. But then, hinempt siya ni Potiphar, asawa ni Potiphar, Kaya nakulong siya. Akala niya, rurok na yun ang kaligayahan niya. But then, dinala siya sa prison. Pero, in his fourth season, nagkaroon siya itinaas siya ng Panginoon dahil sa gift niya na yun na he can interpret dreams. Kaya nagkaroon siya pinalaya siya at nagkaroon ulit siya ng mataas na katungkulan, second to the Pharaoh, right? Amen? So, sa very encouraging yung just read the story of Joseph kasi mahaba po siya eh. Kaya sinamarize ko lang. So, Here, 3 key points that we can learn from seasons in life. Okay? 3 key points that we can learn from seasons in life. First po is season build characters. It's a pruning season. Ibig sabihin pruning season, malago na yan, di ba? Mature na. Kaya may mga daon na ng malagas, tapos may mga branches na nafo-fall. So, ibig sabihin, mature na. Kaya kahit na tayo ay mature Christian na, talagang pinuputol pa, pinuprune pa rin tayo doon. Amen? Kaya kapag mature na tayo, at saka, akala natin na marami tayong alam, pero hindi natin alam, marami pa palang kailangan baguhin ang ating Panginoon. Parang, doon nire-reveal ng Panginoon yung mga blind spots ba? Kasi hindi natin alam sa sarili natin na mayroon pa palang dapat baguhin sa ating sarili. Doon na mas malalim na tayo sa salita ng Diyos. Amen. Sabi nga sa Proverbs 3:11 to 12, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kantutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Amen. Kaya, mahal tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo niya sinasaway. Kaya tayo niya pinuprune. Minsan masakit talaga yung disiplina, di ba? But then, we need to accept it. Na kailangan talaga. Kasi kapag tayo mga Kristiyano, dapat meron tayong teachable heart. Amen? Kasi hindi natin alam, lalo na yung mga nag-a-advise sa atin, yung mas mataas na yung pangunawa, spiritual, kaya kailangan natin tanggapin yun. Kaya kailangan natin ng
sa parang me time ba? Magkaroon tayo ng realization sa buhay natin na ay, nga pala, no, kailangan kong ganito, may baguhin ako sa sarili ko. Kasi sila, yung mga kapatid natin na mataas sa pananampalataya, sila yung nagiging mirror natin. Sila nagiging salamin. Hindi naman nila sasabihin kung wala naman silang nakikita sa atin, di ba? Amen. Another one po, sa John 15 verse 1 to 2, sabi, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Alis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya na namang pinuputulan at nililinis bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ibig sabihin, may purpose din yun ang pagpruning ng Panginoon kasi gusto niyang mas lumago ng lumago ng lumago. Amen? Kasi hindi lang yun sa pagpapalo, hindi lang tayo pinapalo, pinagpapala tayo. Amen. Another one po is to maintain your tools in every season. Your tools, yung faith natin, yung tools natin. In all seasons, we need to be reading the Word of God. Amen? Very essential. Praying, coming to church, and going to prayer, or Zoom meeting natin. Very important po yun. Amen? And then, fellowship with God. Kaya nagkakaroon tayo ng me time sa Panginoon. Intimate na relasyon sa Panginoon. Intimate na moment ng sa ating Panginoong Jesus. Sana ako. So, we need to have faith in His promises. Amen? Another po, Teacher Tina. So, Isaiah 40 verse 8. Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen? So the Word of God is what sustains us through all seasons. Yan, ang Panginoon, ang salita talaga ng Diyos ang nagsusustain sa atin. Amen? So, read God's Word in all seasons. So use the gift and talents that God has given to us. Kailangan natin gamitin. Even though na sa pruning na yon, minsan hindi tayo nagagamit. Amen? But then there still have mga access na pwede yung nating gamitin. 'Di ba? Pagkaroon tayo ng maging proactive, 'di ba? Ibig sabihin nun, may mga hindi lang sa ganitong bagay na gamitin tayo. Marami pang mga outlet, 'di ba? Pwede naman tayong maging magturo, 'di ba? Kapag hindi tayo magturo ng tulad niyan, pag nagtutugtog, nagsa gitara, 'di ba? Hindi tayo na-allow na kasi nga may narinig na ako na preaching, hindi siya pinagamit because he is disobeying the rules of the church and also disobeying the word of God. So, nagkaroon siya ng disciplinary action. And then, ang nangyari, gusto niya mag-worship, gusto niya magtugtog, pero hindi niya hinayaan na maging stagnant siya, na hindi niya hinayaan sarili niya na mawala pa rin sa presensya ng Panginoon. Pagkos tinanggap niya iyon at inayaan niya yung sarili niya na turuan ng nakakataas sa kanya, at sa kalaunan nagkaroon ng awat habag yung Panginoon sa kanya at mga tao, at nakita naman yung mga ng pastor niya, nakita naman ng pastor ang kanyang pagsisisi at pagbabago, muli siyang ginamit. At sa season na hindi siya ginagamit, alam mo po ang ginawa niya, nagturo siya kasi marunong siya sa gitara, nagturo siya ng gitara. Yung ganun po ba? Kasi hindi lang naman na nasa platform ka, yun lang ang paggamit sa'yo ng Panginoon. Pwede mo namang gamitin yun sa ibang outlet. Pwede ka magturo, di ba po? Amen. So, we hold ourselves back. Kailangan natin ibalik ang ating mga sarili. Kasi minsan nakakalimot tayo. Amen?
Nalilimutan natin na dyan ang Diyos. Minsan nagtatampo tayo dahil nga gusto natin na gamitin tayo ng Panginoon. But then, kailangan natin ibalik ang ating mga sarili. And then, take the limits off. Huwag natin limitahan ang ating mga sarili. So, take the limits off yourself and your mind. Stop listening to the lies of the devil. Amen? Kasi sabi niya ng kaaway, sabi, don't go to church because you're a sinner, dahil makasalanan ka. Hindi. Kailangan nating pumunta sa templo ng Diyos. Huwag tayong manalangin, yun ang mga whisper ng kaaway. Amen? Huwag tayong mag-worship, sabihin niya ng kaaway. Kasi gusto niya tayong malugmok. Kaya in every season, kailangan nating alamin kung anong area na yun, kung saan tayo pinupunterya ng kaaway. Amen? So the devil is a liar and the Bible says there is no truth in him. Amen? So the opposite na sinasabi ng kaaway is true. Amen? So maging aware tayo, dapat mas wise tayo sa kaaway. Amen? Go to church. We have to go to church because God saved us by His grace. The unmerited favor of God. Hindi tayo yun ang gumawa. Ang Panginoong Yesus yun. Amen? Lagi natin tandaan talaga yung ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. He endured excruciating pain para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, kailangan natin iyon tandaan. So, we need to tell ourselves that we worship God because He is everything to us. Stop listening to the devil and listen to God. Stop feeling like you're not good enough and step into your entitlement of being called a child of God. Kailangan nating maging bold. Kailangan talagang nating panghawakan na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Stop living in fear and start living in faith. Amen? Amen? Stop living in defeat and start living in victory. Kasi in Jesus, living with Jesus, we have the life of victory. Amen? Not because of anything you have done, but because of all that Jesus has done for us. Amen? He died for us. He rose again for us. He did this for us to have a freedom, to have life, to have joy, and to have love. Amen. So, take the limits off. Huwag natin alisin yan. Kahit nagkaroon tayo ng mali, huwag nating limitahan ng ating sarili na hanggang doon na lang ulit tayo. Amen? Muli tayong bangon. Amen? We are going to maintain our tools in every seasons of life. Yung faith na binigay ng Panginoon sa ating buhay. So number 3 po, season change, but God does not change. Sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Seasons come and seasons go. Kaya, lilipas din yan, it shall come to pass. May mga pinagdadaanan tayo, di ba? Di ba may nangyari sa buhay natin, nalampasan din naman natin. So, don't be indwell in that season. Amen? Keeping our hearts right when things don't go our way. So, kailangan natin kahit na hindi yun sa naiisip natin, sa napaplano natin, kailangan natin ang puso natin at ating isip nasa tama pa rin. Amen? Making a choice to trust God when things don't make sense. Kaya kahit na hindi natin na paano ba ito, hindi ko naintindihan talaga. That means your faith is getting higher and higher and higher. Amen? Ibig sabihin kahit na hindi mo na alam, you are trusting in the unknown. Ibig sabihin kahit hindi mo naintindihan ang nangyayari, pero naniniwala ka pa rin na ang Diyos, tapat siya. Nasabi niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Amen? So what we are going through is seasonal, brethren. There is hope and there is trust, and trust God.
Sometimes we get stuck in season because the season becomes bigger than God. Kasi yun, masyado tayong indwell yung season na yun. But then, pain, nandun tayo sa painful na okay lang yun. Embrace the pain, but then, huwag tayong manahan doon. And kailangan natin magkaroon ng hope pa rin sa Panginoon. At yun nga yun, dapat talagang kapag nakakaranas tayo ng pain, namnamin natin yun. Amen? Kasi there's healing in that. Na wag tayong maging in denial. Na okay ako. No. Give it to God, surrender it, and say to God na nasasaktan po ako, Lord. Nasasaktan po ako. Binibigay ko po ito sa'yo. Don't be in denial. Kasi yan ang hirap minsan sa atin na nangyayari sa buhay natin na akala natin, sinasabi natin sa tao na okay lang ako, but then we cannot hide from God kung ano man ang nararamdaman natin. At minsan, yung pagiging in denial natin na tinatago, di ba? And then, may mangyayari sa buhay natin, kunting ganun lang, di ba? Nag-react na. So, that means you're not healed yet. You're not healed yet. Di pa tayo magaling. So, dapat, para maalis agad yun, we need to accept it, and then embrace it, and then feel it, the pain, and then say it to God, surrender it to Him. Amen. So, wag tayong masyadong maging worry. Amen? So, sabihin natin sa katabi natin, don't worry. Don't worry. Don't worry. Kaya nga sabi sa Israelites, sa mga Israelita, kaya hindi sila na nakapasok sa promised land. Kasi nga, masyado silang nawo-worry sa circumstances na nangyari sa kanilang buhay. Hindi sila nakarating sa promised land dahil tinitigasan nila yung kanilang mga puso sa Panginoon. Mapabago-bago yung isip nila, marami pa silang ginagawa, kaya hindi talaga sila nakapasok sa promised land. They worried about food and water instead of trusting Jehovah Jireh, our God, the provider. Amen? Basahin na lang natin yung kasi mahaba. Matthew 6:28 to 33. Now, why are we worried about clothing, di ba? In our lives. Sabi nga sa Ecclesiastes, vanity, vanity. Yung buhay natin is parang wala, lang. Ayan. Sabi dito nga, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under season. Kaya wala talagang nababago, paulit-ulit lang yung buhay natin. But then, sabi nga, ang Diyos natin hindi nagbabago. Amen? Ito, the good news is that season change, but God does not. Amen? Sabi dito sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen? And the Lord is our rock of ages. Bakit? Rock is a solid. It will not move. Amen? Sa Psalm 8, yun. Sa Psalm 18 verse 1 to 2, basahin na lang natin. Siguro, ito na lang, last na, may lang ako. Ang ganda kasi ng nito. Diba, ang last verse yata, sa Isaiah 40 verse 31, sabi dito, for those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, i-renew niya ang ating mga kalakasan. Amen. Nahalin tulad niya tayo sa agila. Ito may trivia ko pala sa agila. Ngayon ko lang nalaman. Ang agila pala, they undergo seasons. Ang tawag doon is molting pala. Kasi pupunta pala sila doon sa mataas, matayog na lugar at nag-a-isolate sila doon sa lugar na iyon at dun pala ay tinatanggal pala nila yung kanilang balahibo. Amen po ba? And then, sa pagtanggal nila doon, di ba wala, siyempre batot-balat sila, lumalabas pala yung oil.
doon. Di ba masakit yung pagtanggal siguro ng ng balahibo. But then, doon sila, for how many days, nag-isolate lang sila doon sa lugar na yon. And then after that, tutubo ulit yung kanilang mga balahibo. And then, after that, kapag malago na sila, lumago na naman yung kanilang pakpak, they will soar very, very high. Amen? Napakaganda. Kaya ganyan tayo. Kaya inakalintuyan tayo ng Panginoon. For those who hope, who hope in the Lord, will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kaya kapag na-isolate niya yung agila, na-isolate niya ang sarili niya, ibig sabihin, nagkaroon siya ng intimacy sa Panginoon. Kaya nagkaroon siya ng kalakasan muli na bumulusok doon mula sa pagkalugmok niya, sa pagiging mahina niya. Amen. So, ganun din po tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen. So, yun po na lang. Glory to God po. Amen.